Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Biyudo at biyuda nagkakilala, nagsama bilang mag-asawa pero ang nabuntis ni tatay ay ang anak ni nanay. Balikan lang natin, ang sabi ni Mabel kanina ay lagi daw siyang naiiwan sa bahay. Matagal na kayong kapitbahay niya? Okay. At ang sinasabi niya ay pabaya ang kanyang ina. May katotohanan ba yon? Kasi lagi po si Ate Aida po pumapasok sa trabaho po. So si Mabel, sino ang kasama? Siya lang po din mag-isa. Naghahanap So wala buhay po. talagang oras si Aling Aida Wala kay po. Mabel? Wala po. Mabel, meron ka bang naaalala o natatandaan na mga happy times na magkasama kayo ng mama mo? Pasko, birthday mo? Nung buhay pa po yung papa ko, Nung kayong dalawa na lang, wala na po. paano nyo sineselebrate ang birthday mo taon-taon? Wala naman po siyang oras panahon para sa akin eh. So hindi rin Lingan mo yan. nasa-celebrate ang Pagdadating ko may birthday? pansit pa akong dalawang para lutuin. Sinasabi yung lahat niyan, puro kasisiran sa akin. Hindi mo naiisip yung kapakanan mo na dahil sa akin inaasikaso ka. Huwag mo sabihin hindi. Dahil walang magulang nagpapabaya sa anak. Ikaw yun! Kahit wala nang, Ikaw yun! wala nang makain ng Ate ina. Emma, ikaw makakapagpatunay niyan. Sinungaling ka. Para meron kang masabi. Umuwi po siya gabi. Ikaw yun. Kainin ko na lang. Dinadala ko sa iyo. Hindi yan totoo. Kasi nungalingan mo talaga sa buhay mo. Ate Emma, diretsa ang tanong, ikaw rin ba ang unang nakaalam na buntis si Mabel? Opo. Sinabi niya sa'yo, Nino po. ni Mabel. Kasi inutusan niya ako magbili ng mangga na hilaw. Oh. Tapos nagduduwal po siya. Yun, buntis na po siya. Tapos yun, nilayo po ni Ate Aida yun. Pinapunta So sa- sinabi mo na rin kay Nanay Aida? Opo. Kaibigan po siya ni Nanay Aida at siya ang dapat na nagtago kay Mabel para hindi na sila magkita ni Tatay Maning. Pero siya rin po ang dahilan kung bakit patuloy ang relasyon ng dalawa. Bakit ho kaya nagkaganoon? Narito po si Aling Gina Almine. Pasok! Aling Gina, kayo po, Pinagkatiwalaan ko. kayo ho ba dapat ang nagtatago kay Mabel palayo kay Mang Maning? Opo, kasi pumupunta naman po si Mang Maning dun eh. Kaya, Pero hindi po ba ang sabi sa inyo ay itago nga si Mabel? So bakit po ninyo pinayagan? siyempre, karapatan naman po yan ng ano. May anak siya eh. Yung anak Kasi nga may anak. suporta nung ano. Sentidora. Mm. Kaya ganun. Pero sinabi po ba ninyo kay Aling Aida na nagpupunta doon si Maning? Hindi po. Oh, bakit po hindi? Kayo po ang pinagkatiwalaan ni Aling Aida na ilayo nga po si Mabel kay Mang Maning. Eh, siyempre po kasi kinausap po nila ako na wag mo muna daw sasabihin kay Ate Aida na tulong Diretsa ako. ang tanong, inaabutan daw po kayo ni Mang Maning? Hindi po, wala po akong binibigay ng pera dyan kahit Kasi 5 siguro, kaya linili mo na hindi mo sinasabi sa akin. Ate Aida, hindi po sinungaling po kayo. Hindi po kayo totoo na Bakit? nagbibigay ng Sandali pera sa lang. sa akin. Aling Gina, naunawaan po ba ninyo yung ginawa ninyo? Pinagkatiwalaan po kayo. Liwanagin natin, ha? Pinagkatiwalaan po kayo ni Aling Aida para ilayo si Mabel kay Mang Maning. So bakit po ninyo pinagtagpo pa rin yung dalawa? Siyempre po, kasi may karapatan naman po yung bata sa ano eh. Sa ama tatay. niya. So, bakit hindi po ninyo sinabi kay Aling Aida na nagpupunta pa rin? Siyempre, kinausap po nila ako na wag muna daw ako So sasabihin nalito kay Ate kayo. Aida. Malalim na po ang sugat na nagawa ni na Mang Maning at Madel kay Aling Aida. Kaya isa pong masusing pakikipagharapan po ang ibibigay natin sa kanila kasama ang ating trio tagapayo. Nag-usap kami niyan. Nag-usap kayo ni Na Mabel. Oo. parang Tapos, tawanan na lang namin. At ipagtapat kay Aida. okay. Pero nga, natatakot din siya. Aha. Pati ako, kinakabahan din ako kung ano ang mangyari. I see. Kasi sa palagay ho ninyo, ano kaya ang mangyayari? Kahit takwil niya. Sa palagay ninyo, si Aling Aida matatanggap ito at
mapapatawad. Eh, mabuti pa na muna silang pakita sa akin. So hindi mo mapapatawad talaga. Sa naging counseling po na ibinigay sa inyo ng Trio Tagapayo, hangad po namin na kahit paano, Aling Aida, ay matuldukan na po itong issue at problemang pinagdadaanan po ninyo ng inyong pamilya, lalo na po sa inyong mag-ina. Dahil gusto po talaga namin na kayo ay magkaunawaan at maayos po ito. Bago lamang tayo maghiwalay, meron pa ho silang mga ilang advice para po sa lahat sa inyo. Attorney? Ito'y sana ay magbukas na sa kalagayan nating mga kalalakihan, ano? Na talagang napakahirap yung ganitong sitwasyon na nasasangkot ang mga kalalakihan sa nga'y nag-uumpugang bato at ang mga batong ito nga'y hindi pa magkaiba sa isa't isa kundi magkadugo. Sana naman lamang ang pakiusap ko kay Mang Manuel, kung totoong nakapalagayan kayo ng loob nitong si Mabel at sa kabila ng marami niyang naging suliranin at problema na sinasabi niya sa kanyang ina, ay maibsan na yon at matulungan niyo siya. Yun lamang. May tinatawag sa psikolohiya at sa ating mga kababata na forbidden love. Ngayon, ang forbidden love, hindi ba pinagbabawal na pag-ibig? Na kahit ibig sabihin nun na hindi maganda, merong konting kilig factor yung forbidden love. Kasi parang secret ito. So, parang secret at ang iniisip mo para may dahilan ka para dito sa forbidden love na ito na pinagbabawalan ng isang grupo, simbahan, batas, magulang mo, kultura. Ang isip mo alam ko, supposedly forbidden love ito Pero kung hindi siya talaga para sa akin, bakit ko pa siya kinakasama kahit forbidden? Pero ang ganitong klaseng psikolohiya ay medyo baliktad ng konti. Kasi ang laki-laki ng tukso Hindi lang ng tukso na magiging partner mo, pero itong idea na nasa isa kang relasyon na forbidden. You know, kasi parang mas sexy yung dating nun At I think dito, pinapakita na ang basihan na pagpapatawad, ang abilidad magpatawad, ay hindi kung ganong kaliit o kalaki yung problema. Wala yun Ang tunay na basihan ng pagtatawad ay kung gusto nyo sana yung relasyon ninyo ay umunlad, ay hindi mamatay. At depende rin yun sa